Okay, hello. Kamusta kayong dalawa? So, dumaan yung ating isang linggo, mga ate ko. Mhm. Ano ba yung ating tatalakayin? Ano nga ngayon? Ngayon ay 11 Sunday in Ordinary Time. Ayan. Okay. So wala tayong or celebration, something. Walang Wala. special feast na Walang isinasalamin. special Ordinary. feast, oo. Okay. So basta tayo ay nasa ordinaryong panahon ng simbahan. Yes. Yan. Tama. At mapapansin natin ang stola ng mga pari pag nagmisa sila kulay Green. green na. Yan ang, Verde. yan ang kulay ng ordinary time. Okay. Sabi nga ni Father Edwin, color ng hope. Amen. Pag-asa. Pag-asa. Oo. Kasi ng kulay ng plants, ng Yun nga. grass. Yun yun. Aha. Kaya siya Plants. pag-asa. Alam mo, nabanggit Buhay na kasi din ang niya, green eh. pati yung sa hospitals. Mhm. Di ba yung mga sinusuot na scrubs, green. Even yung mga dividers, Mhm. green. Kasi para Kulay ng naman sheets, green din. pagpapakita ng Ng pag-asa. ano? Pag-asa. Sheets. Bed sheets. Okay. Aha. Mhm. So now, punta tayo sa ating Kakagulat. nagulat ka ba? Sorry naman. Puntahan natin yung ating magiging topic for today. Yung ating pong tatalakayin. Hindi pa tayo magdadasal. Magdadasal tayo. Okay, so bago tayo magtalakay ng ating topic, nakita niyo napakasaya. Hindi pa kami nagsisimula. Ano? Nakalimutan So ito na. po, walang cut ito. Running siya talaga ng dire-diretso. So before po yan, sino ang nakatoka magdadasal ngayon? O, di ako na. Ayan, Sige. sige. Pakisimulan. Sige po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, maraming salamat po sa araw na inyong pinagkaloob sa amin na kami po ay muling nakaparito at makapagbibigay na naman ng mga pagbabahagi para sa ikalalago ng mga pananampalataya ng mga taong makikinig sa amin sa pamamagitan ng aming programang Bible Talks. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyayang inyong pinagkaloob sa amin sa nakaraang linggo. Nawa po ay patuloy ninyo kaming bigyan ng malakas na pangangatawan. Ganon din po ang aming mga ang aming buong kalusugan ay patuloy na maging instrumento ng inyong pagmamahal Amen. sa amin. Nais po naming tawagan ang Espiritu Santo upang sa ngayong araw na ito ay sumaamin siya at ang kanyang inspirasyon upang ang lahat po ng aming sasabihin, lahat po ng aming mapag-uusapan ay naaayon lamang sa inyong kalooban. Amen. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Tawagan po natin ngayon ang tulong ng ating mahal na ina. Kaya dasalin natin ng sabay-sabay. Baginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Diyos, ipanalangin ipanalangin mo mo kaming kaming makasalanan, makasalanan, ngayon at kami kami mamamatay. mamamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Ayan, So, Kuya again, Fred! Ayan, Hello nakamagdasal na ulit. tayo. Ayan pwede na, ko ayan lang ang Espiritu sabihin, Santo. no? Kanina Oo, wala yung pa eh. topic natin, oo. Nalimutan eh. Kanina, espiritu ng sarili ko lang yun pala. So ngayon, ito na. Huwag natin pakatagalin, ano? Without any further ado. Ayun, umi-English pa nga. Ang topic po natin for today ay yung pong ating gospel ng Sunday, which is yung pong Mateo 9, 36 to 38, at kasama nun po ang Mateo 10, 1 to 8. So yun po yung ating tatalakayin. At syempre, pangungunahan po yan syempre ng ating nag-iisang Ate Nini. Ako ang magbabasa. No. Magbabasa. Pagpapaliwanag ang sinasabi natin. Teaching muna. Babasahin muna niya Oh, ang pala, gospel. babasahin pa. Sorry Kanina pa tayo. Bloopers to. Pero hindi, ano yan. Oo. Kasama talaga sa buhay yan. Sige. Makita ninyo, yung ginagawa po namin, talaga namang raw talaga. Uncut. Uncut. Sige. So, yun po. Babasahin po lang ni Ate Jing yung gospel natin. Then, si Ate Nini po ang magbibigay sa atin ng mga paliwanag para po dito. Siyempre, magkakaroon tayo ng tanungan dito, tanungan portion kung ano po yung
magka-come up sa atin para mas lalong maintindihan ng ating mga viewers yung atin pong binasa at tinatalakay na gospel. Okay, Ate Jing, sige po. Okay, simulan na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nahahapis at nanlulupaypay na waring mga tupang walang pastol. Nang magkagayon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, marami nga ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Mateo 10, tinawag ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng maruruming espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Narito ang pangalan ng 12 apostol. Una si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Si Felipe at si Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at kanyang ipinagbilin. Huwag kayong tumungo sa pook ng mga hentil at huwag pumasok sa lungsod ng mga Samaritano. Manapay, hanapin ninyo ang mga tupang nawawala sa sambayanan ng Israel. Sa inyong pagyaon ay mangaral kayo ng ganito. Nalalapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga ketongin, palayasin ang mga demonyo. Ang mga tinanggap ninyong walang bayad ay ipamigay ninyong walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Okay, Ayan. Napakadaming po pwedeng pagnilayan. dalawa eh. Kaya, dalawa lang ba? Hindi, Dami. Dalawa. Dalawang Dalawang chapter. chapters. Kasi, pero, pagka binasa natin kasi yung isang ebanghelyo, yung lalo na pag Sunday and Gospels, syempre tuloy-tuloy nilang binabasa yan. Kaya lang, tayo kasi naka-indicate dyan kung saan Kung saan kinuha. kinuha. So, alam natin kung saan. Pero pagka binasa ng pari yan sa Diretso pala. sa misa, syempre, dire-diretso yun. Tapos, syempre, yung mga pare, pag magninilay sila, may mga points lang din silang hindi naman nilalahat. Hindi nila lahat. Hindi naman nilalahat yung hindi kagaya ng exegesis, di ba? Talaga, Na lahat himay na talaga, himay oo, yun. himay na himay. Hindi naman talaga. Kaya tuloy ako kanina nung pinapakinggan ko kita, Ate Jing, nung nagbabasa ka, parang ang dami. Ang dami Pwedeng mong matalakay. ang daming Mahaba pwedeng ito eh. talakayin, ano? So, kung tatanungin ako siguro kung ano yung naka-catch up ng aking damdamin sa Balintataw. ngayong araw na to. Balintataw talaga. Hindi, Malaliman tayo. damdamin lang naman. Natutuwa ako dun sa, Kaisipan. Yes. dun sa, yung last part na yon, yung sinabi Last mong, part. Yung na-acquire Oo, ng libre? Asan yun? hindi, Hindi ba yun? Ang mga dapat talaga tinanggap? kasi may kopya eh. no? Pagalingin Nasa ninyo ang mga may sakit. Mm, Ayun, yung last part O niya. yung Hindi, yung may, Ang mga nalalapit na tinatanggap ang ninyo. kaharian. Ayan, Yung kaharian na yung lang. nalalapit na yung kaharian. Yung kaharian. So, yung, syempre Sige. gusto natin lahat mapunta ng heaven. of course. Diba? Kailangan pa ngayon na yun. Pwede naman. Pwede. Pwede. Kukwento ko sa'yo bakit. Sige nga, hindi, Oo. alam mo, nakaka-intriga yan eh. Kasi, hindi, ang Dahil yan ang tanong eh, nakapukaw Pansinin nga mo. kay Ate kailangan ba Nini. matikot Oo. na tayo muna para maranasan natin ang langit o pwede kahit buhay tayo? Patikim to ng langit. Ayan, Ang buhay yan ang natin gusto dito natin. sa lupa, Yes. pwedeng patikim ng langit or Yes. patikim ng impyerno. Di ba may kanta lupa man ay langit na rin? Pwede Oo, yun. diba? Yun. Pwede Sige. naman talaga yun. Kapag ka ang bukang bibig mo ay Judas ka o kaya ay Parang, demonyo ka, di ba? Di ba Parang- pagka ganun yung mga, ako ba talaga? hindi. Anong feeling mo? Di ba? Pagka ganon? Di ba pagka nag-aawa yung mag-asawa na impyernong buhay to. O, di Ayan, ba? ayan, tama. Di ba? O, nararamdaman natin yung patikim ng impyerno. Bukod pa nga sa mainit na panahon, Mhm. di ba? Yung mainit na panahon natin dito sa Pilipinas, lumang impyerno pa yan ha. Imaginein mo yung
bagong impyerno kung gaano kainit. Sobra. Di ba? Hindi Parang, ba tayo rin ang ayaw makasalanan natin kung yun. bakit sobrang init? oo, Mainit bukod na pa ng nga mainit doon, ang syempre, ating Mother no, Earth. tayong, Gumagalaw talaga yung ating camera pagka tinatamaan natin. ay syempre, ginagalaw ko ang lamesa. Okay, so, tatahimik na ako. Hindi, iwasan pa na natin Ano, gagawin natin. oo. Sige, sige. Ayan. Yun, so nakakatuwa, no? Na, lahat ito patikim. Kailan pa naman? Magmula nung January, natuto ako mag-drive ng e-bike, Ay, di ba? So mula nung January hanggang ngayon, nagdadrive ka na ng nito e-bike. lang, nito lang ako. Zero knowledge ka na driving? Ano? Zero knowledge ka sa driving? Oo, Wala. zero. Wow. Yeah, zero. Nice. Ayan. Hindi. Teka muna, hindi nakakalimutan ko tuloy yung point ko. Oh, Mamaya ka nang mag-comment. Okay. Ang point ko, may realization ako this week. Kasi, January, February, March, April, May. Tapos June na ngayon. Ano? So, sabihin na lang natin, 5 months na ako nag-drive. From yung una kong experience na mag-drive, tungtuha ako kasi parang I felt free driving for the first time. Ganon pala yung feeling nun. So, nakarating ako ng Matiwasay sa school, ganyan, nakauwi ulit ako ng Matiwasay. So, pero yung mga kasama ko sa bahay, parang, uy, kumusta ka? Buhay ka pa ba? Ano nangyari sa'yo? Ganon. So, yung takot sila na baka ma-aksidente ako or something kasi di ako nag-practice eh. Basta drive na agad. Diretso ka ganon. agad. Oo nga naman, Tapos, malayo. oo. Pero okay naman. So, natuwa ako. Yung mga sumunod na araw, hindi iba na yung feeling. Hindi na yung feeling felt free. Hindi na ganon. Pagod na? Napapagod pa? Hindi naman agad. Pero after 3 months ko nagde-drive, naramdaman ko nakakapagod. Naramdaman ko parang ayoko na. Naramdaman ko gano'n. So, tapos may nabago din doon sa aking outlook. Ang nabago sa aking outlook, inaaway ko na lahat ng driver. So, Yung mga tipo, pero sarili ko lang diba? yun. So, alam mo na yung Yung mga feeling tipong, kapag oo, driver. yung mga tipong, kasi parang feeling mo ikaw lang yung righteous, tama kang driver, tapos lahat sila buwisit na Oo. driver. Pag may nag-cut sa'yo, Yung ganon. minumura mo ba? Yung mga ganon. Oo, syempre, yung talagang gigil na gigil ka. Eventually, napunta dun sa sobrang naging angry ako. Okay. So, parang tipong sinasabi ko na, na-realize ko lang na, hindi ako mapupunta ng heaven sa driving. So, gusto ko nang huminto. Okay. Kasi nga, di ba, Yan dahil ang dun sa hindrance, nagiging, ang daming blocks, no? Ang daming, kahit magdasal ka sa umpisa, bago ka, Umalis. di ba, umalis, nagdadasal ako ng yung prayer para sa angels, di ba, yung protection ng angels. To keep you safe. Tinatawag ko si Mama Mary, pinagdadasal ko ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pero habang nagdadasal pa lang ako, ayan na yung mga buwisit na driver. May kulang. Di Alam mo ba? kung ano kulang sa dasal mo? Ang Holy Spirit. Wait ka lang. Okay. So, eventually, I Ayan. became so angry after 5 months. Mm. Pagkatapos, kailan lang? Nung June 8 lang. June 8, May na-realize. particular date Oo, ba? nito lang. June 8, yung June 7 ng gabi, meron akong nabasa sa sa pagbabrowse ko ng FB, ganyan, na merong 7 habits of happy people. Wow. So, binasa ko yun Stephen ngayon. Covey ba yun? Hindi naman. Hindi. Gusto ko Pero yan. ano lang yung good, ginawa lang yung ano. So, the first habit is that of simply smiling. Yun lang yung na-realize Ay, ko. kanina pa ako nakasmile. Oo. Yun lang yung na-realize ko na, shucks, for the 5 months na ako nagda-drive, nawala na pala yung pag-smile ko. Yung pala yung ginawa ko nung first day, nakasmile ako. Yep. Okay. Pero yung Yung mga succeeding months, nawala na yung smile ko at angry na nga ako. So, nung araw na yon, June 8, I started smiling. Sabi ko, niremind ko yung sarili ko na, Nini, smile. Mhm. Hindi ka na maghahanap ngayon kasi binibilang ko pala yung mga nakakaaway ko sa daan. Alam mo Oo. yun? Yung pala yung binibilang ko. Nakakaaway This talaga. time,
inaaway ko sila, ako lang mag-isa, pero Oo. inaaway ko sila. Tapos, syempre, ang pangit Oo. ng ng ano sa akin, ng effect, no? Oo. Pero, this time around, ang hinahanap ko na, smile. Sino yung mag-i-smile back? Makakapasaya So, sa'yo. ang binibilang ko na ngayon, yung smiles na pwedeng ako yung mag-smile or yung ma-encounter ko yung smile, yung ganon. Alam mo, nung nabago yung Outlook. yung pananaw, pwede pala akong mapunta sa heaven by driving. Yes. Tapos gusto ko na napakaganda ngayon, yun na ngayon yung Smile ka na Spiritual. ngayon ng Oo. smile. drama ko kasi dati, ay naku, hindi na talaga ako mapupunta sa heaven dahil nga ang dami kong inaaway, ganun. Pero this time around, iba na. So sabi ko, I like to go to heaven. I wanna go to heaven, so I am going to smile. Okay. Second habit, kapag syempre, minsan hindi ka naman agad-agad makakasmile. Iba rin yung, di ba, may mood. So, kailangan sundan mo siya ng breathing. Yung Mm. mag-breathe ka ng Mhm. 4 na, iba parang, breathe Inhale, in, exhale. inhale, Inhale, 3 seconds. Exhale. 3 seconds. Pagkatapos, yung 4th second, mag-exhale ka. Okay. So, yun. Yun yung Subukan nga second. natin yan, pwede ba? Sige. Okay. 1. 1, 2, 3, Paano ka magbe-breathe? Hindi, kumbaga, pagkabilang ko, sabay-sabay tayo. ganun Alam ba? mo naman ako mag-isa lang. Parang Okay. ako mag-isa. 1, 2, 3, go. Oh. Ganun. Di ba nakaka-relax? Oo nga. Tatlo lang yung, Hindi ako na-relax. tatlong second lang. Mhm. Kahit na, syempre magbilang ka lang ng Sa isip mo lang. sa isip mo lang. 3 second ng inhale tapos exhale. Totoo yan. Maano ka, Relaxing. mababalik yung happy mood mo. Tapos, ikatlong habit ay you have to parang stand tall. So, kahit nakaupo, parang ganyan. Sige. But relax. Relax, meaning parang Ganyan, hindi tapos- stiff. Hindi stiff. Yan. Hindi, pwede ka namang stand tall ka pero hindi siya yung Parang stiff masakit na sa likod ko. naninigas. Yan. So, yan yun. Ayan. Tatlo Ayan, lang ang medyo okay yan. tatlo pa lang ang pina-practice ko. Hindi ko Yung nakalimutan four. ko na yung How about 4. Okay ka na. Parang ganun. Pero okay na ako doon. Kasi yun yung nagagamit ko while driving. Ganon. Okay. Tapos, Yeah. it made me happy. Works all the time. Mhm. Pagka nag-smile ka, somebody will smile back at you. Totoo naman Tapos, yun eh. Oo. Tsaka ang sarap ng Tapos- feeling nung hi, di Oo, ba? Gumaganon oo, tayo sa oo. mga tao Tapos na... nag-good morning ako sa kanila kahit di na ako naririnig. Pero nakikita naman nila yung bibig kasi. So pero pag nakasmile ka talaga, they smile back at you. Kahit na may error ka sa pagde-drive mo or natotolerate. Tapos ako, natotolerate ko na rin yung mga buwisit, pero talagang meron. Talagang parang yung demonyo talagang laging itetest yung patience mo, ganyan. Visit Eh, ka kasi na. naman, kung minsan naman nagugulat ka pagka nag-cut naman din Oo, sa'yo, di ba? Marami talagang palang ganon. So, hindi naman ako righteous. Alam ko namang meron din ako mga errors. Kaya lang, natotolerate ko na sila dahil ayoko mapunta ng impyerno. So, dahil gusto kong mapunta ng langit. So, ngayon, ginagamit ko na ngayon yung opportunity pag nagde-drive ako, papunta at pabalik, na I'm going to heaven. Yun na ngayon yung mentality ko, no, na iba yung nagiging effect sa akin. So, nakakatuwa kasi pangako sa binasa mo, di ba pangako ni Jesus? Nalalapit na ang kaharian ng langit. Oo. So, marami tayong dapat na gawin. Mhm. No, kung gusto nating mapunta sa langit, kung gusto nating makapiling talaga yung Diyos, talagang kailangan natin na may pagbabago. No? At May pagmumula rin pagbabago. naman sa atin Mhm. talaga. Lagi namang ganun talaga. So, hindi natin po pwedeng i-blame lagi ang lahat ng nasa paligid natin. Yes. Kasi talagang magsisimula talaga sa atin. Tama. Kasi kahit yung pagpunta natin ng impyerno, mag-uumpisa din sa atin. Tama. Totoo naman. Kaya din. kailangan talaga lagi tayong yung alert sa pagbasa sa tinatawag na signs of the times. 'Di ba? Kahit sa di ba lang yung signs of the times. Hindi ka naman Nasa Catechism of the Catholic Church. Yan. Anong number yun? Hindi, kasi yan yung tinuturo ng Revelation, ng Sa Book of Revelation. Revelation. Sa Book of Revelation, tinuturo din sa atin na we have to learn
to look for the signs of the times. Kasi ito yung hinihintay natin eh. Hinihintay natin yung pagbabalik agad ni Jesus, di ba? Yung second coming ni Jesus, mangyayari. Pero hindi natin alam kung kailan. Pero merong mga siyang sinabing, kumbaga sa mga symptoms, meron siyang mga sinabing signs. Pag nangyayari na itong mga bagay na to, then you will know na malapit na. Di ba? Nasa ordinary season pa lang tayo, pero pinapaalalahanan tayo lagi na we have to be ready, parang Girl Scout, Boy Scout, diba? Kasi it could happen anytime. So, tayo rin naman, yung ating mga particular death, diba? Yung mga death natin, hindi natin alam. Mamamatay naman lahat ng tao, pero hindi natin alam kung kailan. Kailangan daw, ready tayo anytime. Diba? Nakasulat Dapat din naman. sa Gospels yun eh, diba? Nakasulat din yun na kailangan ready tayo anytime dahil hindi nga natin, parang magnanakaw nga dumadating ang Hindi mo kamatayan alam eh. Tapos, syempre, after death, bibigyan tayo ng tinatawag na temporary judgment. Diba? Yung second coming o yung last judgment na hinihintay ng simbahan na mangyayari pag bumalik si Jesus ulit, na kung saan paghihiwalayin yung masama at mabuti sa kaliwa at sa kanan, di ba? Nandun sa gospel yun, ano? Pero pag temporary death, yun yung namatay ka, kung anumang araw yun, ganun pa rin. Huhusgahan ka pa rin pansamantala. Di ba? Kung saan ka mapupunta, mapapasalangit ka ba? Purgatorio ka ba? Kailangan mo ba ng paglilinis? Kasi pag purgatorio, yung paglilinis ng kaluluwa yun eh. Bago ka makaharap sa Diyos talaga. Pagka sinabi nating pagharap sa Diyos, yun yung tinatawag nating nakalimutan ko tuloy. Ano na nga? Nalimutan ko bigla. Maalala ko yan mamaya. Paano nga? Pwede pong pasingit lang. So, sige. as you mentioned yung death natin, naisip ko yung debt, DEBT. Diba, yung kumbaga, utang. And sa ating buhay katoliko, sa pananampalataya, bilang katoliko or bilang isang tao, ano yung nagiging utang natin sa Diyos at gaano ba tayo ka-aware? As you say kanina, yung sinabi niyo po na you said about something sa practice. About the 7 ways of ano yun? Sabi mo, habits. To be happy. To be happy. So sabi ko, inisip-isip ko kasi sabi ko, pwede pa lang i-practice yun. So kung ipapractice natin yun, at the same time, yung debt natin, DEBT, sa Diyos, pwede din natin i-practice bawasan. Kasi kung sakali, of course. Naalala ko, sabi nga ni Juan Bautista, mag-tweet kayo ng daan. Diba, magtapal kayo ng mga lubak dyan, no? So, yun lubak kasi ay simply saying na meron tayong kulang o pagkukulang. Kailangan mong punuan. So, inisip ko kanina, napakaganda nung sinishare mo kanina, Ate Nini, na sabi ko, wow, o nga no, pwede mo palang practicein. And yung tipong sa atin, hindi naman tayo hinahanapan ng Diyos ng isang biglaan na, banal ka agad. Walang ganun eh. Walang ganun. Kumbaga tayo, unti-unti, namumold natin yung ating sarili through, pagsubok. So, from there, dun ka magkakaroon ng actions na pwedeng magpatibay sa iyo. At napakaganda nun. For 6 months na sinasabi mo, actually ako, ang kaibahan ko naman sa iyo, ate, ako, nag-start ako mag-drive ng motor. Kinder ako eh. Wow. Kinder talaga. Scooter lang yun. Pero, nagda-drive from na there talaga, adik ako sa motor talaga. Nakakabalansi ka na nun. So, ito yung sasabihin natin. Ang kaibahan ko kasi sa'yo, ako, passion ko ang motor. So, sa akin, kahit na walang nakakita sa akin, yung freedom ko ng, hindi ba yung iba, sasabihin, ang ganda ng motor mo. So, ang daming pwedeng isakay na babae dyan. Dati yun, ha? Dati yun, way back then pa. Unlike ngayon, sabi ko nga, nung bago ko magkasakit, sabi ko, basta yung motor ko maganda at may gas. So sa akin, masaya ako. Habang nag-drive ako, nakangiti talaga ako. Yung smile ko talagang hindi matatagal kasi bakit? Yung ginagamit kong motor, yung gusto kong motor. At the same time, pogi points. Hindi, kumbaga sa sarili ko yun. Wala akong inisip na, uy, ang pogi ko dito. Hindi. Sa akin parang, magkausap tayong dalawa. Enjoy ka. Enjoy ako. Kaya sa akin, kahit na may nangyayaring gano'n, na may encounter ako ng mga hindi mawawala talaga yung mga kamote na sinasabi, hindi mawawala yan eh. Pero di ba sa akin, ang kahalagahan,
yung sinasakyan ko, yun yung passion ko. At the same time, ito yung motor na gusto ko, big bike. Mhm. Sabi ko, parang kung i-connect natin, yung bang tipong, pag hindi mo kasi ganun ka gusto yung ginagawa mo, according to you, Mm. sabi mo kanina, yung freedom na feel niya eh. Diba? Freedom, pero eventually parang naramdaman mo nagiging necessity kasi. Necessity Yung na. transportation Oo. para sa Na atin. iba At na. ngayon ko naiintindihan bakit yung mga pininsan ko, sabi nila, forma, syempre, pambabae nila dati nung kami kasama. Kasi ako motor lang talaga. Sabi nila, nung nagkakaedad na, ikaw naman mag-aaral ka na mag-drive, sabi sa akin. Kasi ako, sabi ko, ayoko, kasi nalalaman ko, alam mo yung walang iba magdadrive, hindi Tinatamad yung na sila. marunong. Oo. Oo. Kaya sabi ko, unlike sa motor, kahit wala tayong pupuntahan, tara, maglibot tayo. Kahit anong mangyari. Kaya Oo. sabi ko, yung sinasabi mo kanina, dumating yung pagod sa'yo kasi hindi yun ang passion mo. Mhm. Nalaman mo, masarap mag-drive, masarap na yung, may freedom ka. Necessity lang nung Diba? una eh. Oo. Nung huli, necessity na. Pero tignan natin, yung gospel natin, yung langit na sinasabi mo ate. Hindi ba? Ang langit, yun ang goal natin. Aha. And siguro, sa palagay natin, necessity yung langit na yan. Yes, of course. So ngayon, yung langit para makuha mo yan through your neighbor pa rin. Oo naman. Kaya, Meron Lahat yan. sa lahat ng gagawin mo. Merong Kaya- trabaho dyan. lumilitaw, kahit na visit yung kapitbahay mo, visit yung kasama mo sa trabaho, Oo. gustong-gusto mo ng tapunan ng kape. Ah, Kaya lang Starbucks yung binila mo ng kape, doon ba Ayaw nang mo na. hinayang? ipigilan mo talaga sarili mo. And again, balikan natin, ano ba yung purpose? Ano yung goal natin? Di ba? Para maabot yung langit. Na-share ko lang kasi nabuksan yung isip ko dun sa sinabi mo na kumbaga, darating yung time na aayawan mo ito kasi bakit? Napapagod ka ni. Pero kumpara sa Diyos pa, yung pagod mo, sa palagay ko, pwede mo naman sabihin, Lord, napapagod ako. Pagpahinga ka. Mhm. Pero pagka magpahinga, pag malakas ka na, bumalik ka. Hindi yung, Dumating sa akin yung excitement na, uy, magdadrive na ako ulit kasi papunta na ako sa heaven. I mean, Amen, iba na yung amen. mentality mo. So, Oo. Yeah. so ang ganda nun. ginagamit ko na Paglabas mo yung pa lang, alam yung mo na lahat ng naka-ready na yung... opportunity, yung lahat ng Ganon. opportunity na makarating ako sa heaven. So, hindi na ako yung, dati kasi nangyari rin sa akin yan, yung bang trabaho. Lumipat ako ng trabaho kasi nagrereklamo na ako sa Diyos na, Lord, di ako Willing mapupunta. dudut sa Hindi atin. ako, hindi ako mapupunta sa hindi ako mapupunta sa heaven dahil sa Yes. trabaho na to. Ilipat mo na ako. Mm-mm. So, Ba't ano ba yung unang work mo ate? wag mo nang itanong yun. Sabi Baka ko nga, maano. secret yan, secret. Oo, secret yun. So, Alam kumbaga niyo, parang, ibubulong ko sa inyo, ang kasi dating di trabaho ako- ni ate Nini, Australian model din siya katulad ko. ano, Oo. ang hirap, ang Mm. hirap na, yun nga, isa din kasi yun, pag ayaw mo na yung ginagawa Yes, yes. mo, Mm-mm. talagang parang papunta ka na sa impyerno pag ayaw mo na. Kaya, Correct. dapat din, nagpapahinga o kaya Oo. humihinto muna, nagpo-pause. Kaya meron tayong mga retreat, Kaya nga. recollection, mga ganyan. Mm-mm. Para Team tayong building ko, no? oh, yung Libot hindi lang yung mga naman. ano natin, yung espiritu natin, yung May area spiritual natin. part natin, kailangan Tama. nino-nourish din. Yes. So, sa pamamagitan ng pahinga o Yes. kaya pag-pause Totoo muna. naman. Actually, sabi mo nga, talking about driving, Mm. yung experience ko sa Dubai, di ba nagtrabaho ako doon ng 13 years. Tapos, dumating yung time na na-realize ko, kailangan magkaroon ng purpose yung pagdadrive ko. Kasi 45 minutes from our house, Oo. yung sa apartment Sa namin, trabaho. Papunta sa work. papunta sa work, 45 minutes. So, di Oh, ba, di ganyan din Boring. ako. medyo malayo yun. Boring. Alam niyo, ang ginawa ko doon, Nakikita naman. instead na magbukas ako ng radio para malibang ako, nagdasal na lang ako ng Hail Mary. So, hindi ko alam kung ilang Hail Marys yon. Pero the moment na umupo na ako, start na ako mag-Hail Mary, tapos pag nag-park na ako, Hail Mary. Alam mo, ang ginagawa ko doon sa Hail Marys ko na yon, ino-offer ko siya sa Souls in Purgatory. Nice. Mhm. Nice. Diba? So, ilang Hail Marys yun at Purpose, ilang no? din Souls in Purpose, Purgatory yung matutulungan natin doon. Practice ko rin yan kahit nung hindi pa ako nagde-drive. Basta pag umalis ako ng bahay, nakasakay ako Yun. sa tricycle, pag yung mga taong nakikita ko na nangangailangan, yung mga parang mga mahirap ang buhay o kaya pag may nakita ka nagtutulak ng kariton or something na Pagdadasal parang, mo yun. oo, nag-Hail Mary ako para sa kanya.
Pero meron ding benefit sa akin. Mm. Ilang beses na akong muntik na akong banggain. Mm. Yung ang lapit-lapit na, Mm. na hindi naman ako matingin sa Sa side Kanan, mirrors oo. kung talagang ang takbo mo lang straight lang, di ba? Oo. Useless na tumingin. Oo. Pero alam mo, tuwing matitingin ako doon, split seconds, merong babangga sa akin, naiiwas ko siya. Yung bang parang sinasabi ni Lord, Parang kang si Spider-Man. lumingon kang ganyan. Gina-guide ka din. Meron ka, Ay, oo. ramdam na ramdam Oo. ko yun. Ako din, Oo. ganyan. Kaya yung guidance din, protection ni Mama Mary. Amen. At kaya nga gusto ko rin i-recommend yun sa mga yung tuwing lumalabas, hindi naman dahil nagda-drive ka lang o pwedeng nagko-commute ka, na kung wala naman din tayong iniisip or ginagawa. Kaysa instead na- nakalutang yung utak mo. Oo. O kung minsan, iba-iba pang kung ano-ano pang mga Oo, iniisip lalo mo. pa kung kasalanan ang iniisip mo, no? O kaya So, inisip mo, saan kaya ako kakain mamaya? So, mas Ano maganda kaya At lang. least masarap na nakakatulong pa tayo ng Oo. ng mga souls, sa mga Oo. souls, di ba? Share ko lang din yung experience ko. Siguro ito, hindi ko alam kung ilang taon ko nang ginagawa. Pag nadadaan ako sa may patay. Kasi sa atin, Katoliko, katuruan yun eh. Sa ibang hindi talaga eh. Pagdarasal sa patay, sa kaluluwa. Pag nadaan ako sa sa mga patay, talaga, di, as in sa yung kamamatay, yung may mga pangalan na gano'n. Kaya titignan ko, lalaki ba yung babae? Kasi si tatay po, yan, sana tanggapin niyo. At ang dasal ko lagi, isi-share ko na rin, sabi ko, sana po tanggapin yung kaluluwa, liwanagan sila, at patuloyin sa kanyang kaharian. At syempre, pinagdadasal ko rin yung mga naiiwanan. Oo. Ewan ko, lang, kumbaga parang sa akin, ayoko sanang ikwento, pero yun, napag-usapan natin yung pagdadasal sa mga free times natin. Oo. Ako naman, once na nakita ko yun, para bang opportunity na, teka, baka sakali, makabawas man lang tayo Oo. ng dasal sa kanya. Totoo. Yung bang itatagal niya sa purgatorio. Oo. For sure talaga kasi Oo purgatorio naman. tayo. May effect yan. Pero sa Kasi palagay hindi na nyo pwedeng ba? ipagdasal ng mga Hindi ng na. mga kaluluwa sa purgatorio yung sarili nila. Yes, Oo. yes. Talagang Yes. tayo na lang ang makakapag. Pero sa palagay nyo ba, pag dumating yung time na sila naman na ang nakapasok sa langit, maalala kaya nila tayo? Oo, I'm sure. Pero- Pagdadasal nila tayo. Ito kasi yun. Kasi hindi naman natin malalaman hanggang Paano ko nalaman na sure yon? Mm, Kasi yung church, inaral nyo siguro to, merong tatlong dimension. ayong Diba? church, So, church Triumphant. triumphant, church militant, militant, at saka church suffering. suffering. Lahat yan, bahagi ng church, at ang koneksyon ng lahat, tatlong grupo na yan, ang magdasalan. Kaya so pinagdadasal tayo ng mga nasa langit. Mhm. Yung mga tao Sa naman, langit, yung mga church sa lupa. militant Triumphant. naman. Tayo yun eh. Buhay pa. Sa langit, sa lupa. at ilalim Tayo, ng di ba? lupa. Yun yun. Nagdadasal tayo, humingi tayo ng tulong sa pamagitan ng mga santo, ni Mama So pag Mary, ganon, di ba? Humihingi tayo ng tulong panalangin. Mm. Di ba? So, pinagdadasal nila tayo. Kaya ang sabi natin, yung mga, pag naghihingi tayo ng mga tulong sa santo, halimbawa, Saint Lorenzo Ruiz, Mhm. pray for us. Di ba? Pagka nagdadasal tayo kay Mama Mary, pray Pray for for us. Di ba? So, yung mga ganun. Tapos, tayong militant, oo. nagdadasal tayo sa kanila, pinagdadasal natin yung mga kaluluwa sa purgatorio. Mm. Tapos nagdadasal din tayo para sa sarili natin. Mhm. Effective pa yon, pwede pa yon, Mm. di ba? Pero yung mga santo sa langit, hindi na nila pinagdadasal sarili nila, Yes, kapiling Of na course, nila Ay, yung Diyos Diyos. sila eh. na kailangan. So, tayo ang naman. Yung pagdarasal nila para sa atin. Yes. Tayo Diba? naman, oo. Pwede rin tayong humingi ng panalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio. Mhm. So, huwag kayong matakot, di nila kayo kakalabitin. So pwede tayong humingi ng mga panalangin. Oo. Pero hindi nila mapapanalangin Ang sarili nila. Yan. So, kung paano tayo nananalangin sa mga nasa piling na ng Diyos, ganun din sa mga kaluluwa sa purgatorio. So, pwede tayong humingi ng panalangin sa Interesting, kanila. no? And at the same time, pinagdadasal natin sila. So, nakikita natin yung relasyon ng tatlong dimension ng church na yan sa pagpapanalanginan. Mhm. Diba? Doon natin Pinapanalangin makikita natin yung yung isa't isa. connections. Iniisip ko lang, sa atin, na mga buhay, pag nagdadasal tayo para sa kaluluwa, diba? Ginagawa natin Oo yan. naman. Ano yung kaakibat nun sa responsibilidad ng pagdarasal sa patay? Kagaya ng ginagawa mo, Kuya Fred. Kasi marami nagre-request kasi sa kanya ng prayers. And usually yon para sa yung sa healing, sa physical illnesses, ganon.
Ang ginagawa niya kapag nagdasal siya o may nag-request sa kanya ng panalangin, nilalapatan niya ito ng mga sacrifices niya Oo, na tama ino-offer lang. niya dun sa Diyos, Oo, kapalit naman dun sa mga Ganun. ipinapanalangin para gumaling sila. ganun na yun talaga. Kaya Ano, sabi niya, ang dami-dami raw niyang trabaho So far, ano naman din, para matugunan yung mga panalangin. natugunan naman karaniwan ng Totoo. dasal natin. Marami rin naman Kaya nagsabi lang talaga, na at may bigat siya nagpasalamat. kasi ayokong magkamali sa gampanin. Parang paggagawa o tatanggap ng gampanin para sa Diyos, hindi ko talaga, alam mo yun, ayoko talaga magki-claim atin ng yung tipong para makita niyo magaling ako. Ayoko Oo. ng ganun talaga. Hindi naman ikaw yun eh. Di ba Yun yung nga eh. Diyos naman ang magbibiyaya eh. Yun yung nagbibigay sa akin ng bigat. Kasi sabi ko, hindi lang isa yung may sakit na pinagdarasal namin. Marami-rami na eh. Madami. So ngayon, pwede ka bang humingi? So talakay namin kanina nga, parang pagdating sa Diyos, para ring bangko. Mhm. So unti-unti, nag-save ka, nagdeposito ka sa Kanya. Then para kung gusto mo mag-withdraw at merong hihingi ng panalangin sa'yo, may makukuha ka. Correct. Oo naman. Eh, That's it. Ngayon, kung tayo ay gagawa ng kabutihan na alam mong hindi mo naman talaga ginampanan ng tama, ng layon sa Kanya, like yung simpleng, yung simba, ayun, buong isang pagkakayakan, kabutihan yun talaga eh. Kaya lang, kung bang sa pagsisimba mo, ang hinahanap mo, sino ba yung mga pangit ang suot dito, sino yung, ang pangit ng mukha nun, yung mga ganun O ba? paano, Yung- Kuya Fred, pag gano'n tapos humingi ka sa Diyos? Ano Diba? kaya isasagot sa'yo ng Diyos? Baka magbalot ng jalot, gatukan ka. Ikaw, kanina ka pa panayampunan mo sa mga nakikita mo eh. Oo. So, doon ako, totoong takot na takot. Eh, na paano pag sinabi mo, iiwasan. Lord, may mga, magwi-withdraw ako. Yun. Magwi-withdraw ako dun sa mga kabutihang nagawa ko. Sige, ibigay natin. Like, Paano if yun? ever man, sa buong linggo, sabi nga natin, ang inaalay natin sa misa, hindi lang naman yung laman ng bulsa, kundi pwede mong ialay yung Lord, eto, kumakatok ko sa iyong pintuan, yung nagawa kong kabutihan for the whole week, sana meron akong maibigay sa'yo. Sana din may matanggap ka. Kasi baka mamaya, kaya ako ginawa yung kabutihan para masabing, uy, ang galing ni Kuya Fred ah. Diba, pagka yun ang tinanggap mo, hindi na ayon sa doxology yun. Kasi lahat ng karangalan at kapurihan at kapangyarihan sa kanya lang. Tapos ikaw i-claim mo na, oo, magaling ako. So ngayon, yung sinasabi mo kanina, na pagka merong i-withdraw ka, kung sa palagay mong may ginampanan ka, at huwag ka matakot ha, kung mag-withdraw ka at alam mo naman na maraming gampanin, tulad yon, yung paggiti mo sa pagsakay mo sa e-car mo, makikita mo yung Morning, ganyan. sabi mo, practice sa langit yan, di ba? So doon pa lang parang, teka Lord, huwag mo nang kuhanin lahat ng smiles ko. Kasi kailangan ko lang i-withdraw yung konti para naman sa kaibigan kung may sakit. Pwedeng ganon. Mhm. Eh, Pwedeng paano kung ganon. wala kang nagawa? Ano kaya isasagot ni Lord? Insufficient fund. Ayun. May ibang thoughts naman ako dyan. Sige, maganda. Kasi kung mag-o-offer daw tayo kay Jesus o sa Diyos, kahit yung feeling natin wala tayong nagawang mabuti, Okay. kahit yung ang feeling natin ay masyado tayong problematic, Mhm. masyado tayong maraming worry, Mhm. masyado tayong maraming kasalanan, Mhm. kahit yung mga yon, Mhm. gusto ng Diyos na i-offer natin. Oo naman. Amen. Ayan, kasama yun. Kasama. Yung mga yan. sacrifices Sakto. na, yung mga Ang struggles galing, natin oo. sa buhay. So, Kasama hindi natin lang i-offer yung yun. lahat ng Amen. depositong Ang mabuti ganda. nating Sakto. ginawa, sinabi, o hindi lang yon, kahit yung Yes. mga Kahinaan pagkukulang natin. natin, Yes. mga kahinaan natin, lahat yan pwede nating i-offer. So, there's no reason talaga na kapag nagsimba tayo at offertory time na, sasabihin natin, Lord, wala akong pera, wala akong may offer. Mm. Pwede pala nating isipin na, Lord, yung kakulangan ko, Yes. yung kawalan ko, Yes. yun lang po ang kaya kong i-offer sa inyo ngayon. So, halimbawa, wala akong pera. Lord, wala akong pera. Ito lang po ang kaya kong i-offer, yung kawalan ko ng pera. Yes. Yung mga kasalanang nagawa ko. Yes. Yan, pwede nating i-offer. Hindi lang yung mga magaganda at mabubuti nating nagawa o para sa Yes. kapwa o para Yes. sa sarili. So, Tama. kaya lahat tanggap ng Diyos. Amen. Lahat tanggap ng Diyos. Kaya sa simbahan, inclusive lahat eh. Oo Hindi, naman. hindi sinasabi na, oy, wag kang sisimba to kay hindi banal. Tama. 'Di ba? Si So, Jesus kahit- para sa makasalanan. Oo. Hindi naman- Kahit na ikaw na yung feeling mo pinakamakasalanan, Mm. magsimba ka pa din. Tama. 'Di ba? Siguro yung sinasabi lang ni Kuya Fred,
itry mo kahit maliliit na kabutihan naman. Oo Kahit naman. maliliit, Kasama naman yun. Kasama. Dahil Actually, mahal naman natin ang Diyos. Yes. Oo. Pagsikapan. Yun lang kasi talaga, maraming mga tao yung akala dahil maliit lang yung ginawa nila ay na-overlook ng Diyos. Yes, Hindi. yes. Lahat Oo. yun kasali. Mhm. So kaya kahit na, di ba yung tinuturo ng one of the doctors of the church, si Saint Therese of the Yes, Child oo. Jesus, the smallest thing, Oh, yeah. anything at all. Yung mga smallest acts of Oo, kindness. mamulot ka lang ng basura, Mm. para sa Diyos, di ba? Yes, Para pala yun. sa, Yes, Saint oo, Therese. yung mga santo Saint na Therese. gano'n, may mga Mga gano'n. Teres. Saint Teres. Si ano pa, yung sa Opus Dei, si, ano na nga pangalan? si Kalimutan Monsignor na. Escriva ba? Yan, Saint siya. din siya, Oo, di ba? nagtuturo din siya na, Escriva. kahit ano yung gagawin mo, gawin mo lahat yan para sa Diyos. Kahit Yes, ano yes. lang, anything at Kahit all. nga yung pagwawalis, di ba? Oo. Kahit yung Yung pag-aabang mo ng bus, kahit yung mga pagbubwisit mo. Ayan. Pwede mong i-offer Napakalawak pala lang. ng Oo nga, scope actually, nyo. nasa gospel yun, Napakadami. napakaraming aanihin. Oo, yun di yun ba? Kalawak Pero siya. kulang ng... Manggagawa. Oo. Ayan, in-offer na ng Diyos. Nakakalimutan kasi ng mga tao na kahit lahat ng binyagan dapat maging manggagawa. Amen. Sa mga ganitong simpleng ginagawa nila, Amen. na dapat naiintindihan nila na yun na yung hinihingi ng Diyos na dapat nilang gawin. Ang hamon kasi ng gospel natin sa naalala ko kung ikaw ba willing kang maging manggagawa niya. Yun yung offer Oo. So, ikaw ba ready ka na maging manggagawa ka? And kung hindi mo i-claim yun, gagawa ka ba? Syempre hindi mo kini-claim. Kasi ang iniisip ng iba, Kaya ko hirap ba? maging banal. Yes. So ayoko nang maging banal. Ang hindi nila alam, the first step to holiness is to desire Yes. being holy. Yes. So yung hangarin mo na maging banal, yan ang unang step. Mhm. Kasi pag hindi mo na hinangad sa umpisa pa lang, hindi ka na talaga magiging banal. Oo naman. Tsaka ano naman din, siguro karagdagan natin na hindi naman talaga tayo automatically banal agad Mm-mm. So, parang ganito lang yan. Kaya nga may mga gospels tayo na sinasabi, yung paghahayuman ng mga lambat. Yun Kumbaga yung sa paghahayuman ng lambat, may mga butas yan. And alam natin sa sarili natin, marami tayong butas pagdating sa Diyos. Kaya lang, how willing are we? Para i-repair yan. Yung mga butas-butas Yes. na sa ating lambat. Ang dami nating mga matututunan sa araw na ito. Yun Mga nga tayo, yung... di ba? Parang And dumadaan from sa there, pagiging- kasi kung sa paghahayuman ng lambat mo o pagpupuno ng mga kakulangan mo, yun yung langit na sinasabi ni Ate Nini kanina, napakaganda Oo. Di ba? Kasi Oo. ang kakulangan tingnan natin, balikan natin yung sa'yo, experience ko, Nagkaroon ganda ng desire to change naman din Yes. kasi si Ate Nini. At first, talagang lagi siya nakangiti kasi yung Mhm. freedom nasa kanya. And then, suddenly, nagkaroon ng kapaguran. Kasi nga Oo. necessity ng driving. Nawala yung joy. Nawala na yun. Nanlulupay-pay Tama kasi na. Nawala siguro ang nun. joy. Nanlupay-pay siya and O, di ba, according sa gospel. nanlulupay-pay Yes. ka Oo, at totoo. And then, hapis. andun ba yung desire natin na para tayo ay yung langit na nalalapit ay palapitin pa natin lalo. Mhm. And, di ba? Napakaganda. Ang ganda nga kasi yun yung panimula mo. Yes. Ito rin yung panimula. So nung na-realize mo kung ano yung mga pagkukulang mo, pinunuan mo at And hinanapan that's- mo kung ano yung ipagpupuno mo doon. And At that's yan ang the heaven. luminous mystery. Nagliwanag sa isipan mo. Di ba mula Aha. sa Amen. hapis? Oo. Ganda. After nung hapis, ano na nga? Ayun na. O yun, Glorious. sumunod na Di ba? yung Parang Hindi, luminous. Luminous o, muna. luminous, di ba? Ayan, nagliwanag na sa'yo Yeah. after Pero mo mahapis. kung tutuusin, dapat joyful muna, tapos luminous muna. Sa storya ng buhay ni Jesus nakasunod yun nakapattern So dapat, syempre, pag joyful, di ba, hanggang sa Oo. maging 12 years old si Jesus. Tapos, ang sumunod nun, yung luminous dapat, Ano ba? Kailan ba ang sorrowful? Tuesday. I mean, kailan siya pinapasok doon? Ano nauuna sa mga yun? Dapat nga kasi, luminous muna bago sorrowful. Aha. Nabuhay. Okay, gets ko na. Patay Okay, si okay. Jesus, tapos binuhay ko. Okay, Ganun. okay. Kasi hindi ko siya Papabuhay alam no? kung Parang paano yun yung sinasabi ng mga kwento Ayan, kita mo na, ano. luminous mystery, lumiwanag sa isip ko. okay. Ganun pala. Diba? Dapat luminous muna. Kasi yun yung ministry ni Jesus Tapos Naiintindihan ko. sorrowful, yun yung Mm. kamatayan niya, Mm. paghihirap niya, pagkatapos yung glorious. Glorious. Oo. Diba? Nakakatuwa kasi 'di ba yung kwento mo nga kanina na pagbabago mo na 'yon.
nakita ko Salamat sa tuloy. e-bike, ano? Oo nga eh. Kaya nakita ko, dumaan ka sa pagkahapis, tapos yung nandulupaypay. At dahil doon nag-umpisa yung pagbabago mo. Dahil sa pagsabi sa'yo ng Diyos, tayong lahat sinasabihan ng marami nga ang aanihin pero konti ang manggagawa. So kapag ka narinig natin yun at tayo yung kinakausap ng Diyos, parang sinasabi, hoy, kailangan ko ng manggagawa. Oo. Yung pagiging sumpungin mo o yung pagiging tupakin mo o yung mainitin ng ulo, tabi muna yan. Kasi marami pang trabaho na tayong gagampanan. Yes. At dahil nung nag-umpisa ka, ang nangyari, napukaw mo yung kapaligiran, di ba? Yes. Dahil nag-start ka na ng maging friendly, Yes. palangiti, ganyan. At sabi nga, hanggat hindi mo nababago yung sarili mo, hindi ka pwede rin maging manggagawa. Correct. Of course. Correct. Oo, yun. Kaya maganda yung Alam ginawa mo, yung ba ang inumpisahan kasunod pa mo. nun, pagkatapos kong maging happy Mhm. dun sa aking kalbaryo. Diba? Instead of being Tagal kalbaryo. 5 months. Sabi, alam mo, napaiyak talaga ako nung ma-realize ko yun, Lord. Mm. Pero after nyan, pati yung mga relationships na Affected. hindi maganda, Naayos din. sa akin, kumbaga parang Unti-unting na madali na para sa akin kalimutan. Ayoko na maging bitter, parang gano'n, ayoko nang magalit. So, na lang, smile-smile na lang, friendly-friendly na lang, ganyan. So, madali na mapatawad yung mga nakaaway mo dati, yung gano'n, yung maraming tinitingnan mo na ang daming atraso sa iyo. Ngayon hindi ko na iniisip kasi isa na lang goal ko. I wanna go to heaven. Amen. Alam mo, Yun pinag-usapan lang kasi namin kahapon yata yun, Mhm. na nasa sayo yun kung ipapanakaw mo yung kapayapaan Correct. sa puso mo. Yes. Diba? Parang nasa sayo yun kung bubuksan mo knock-knock. Sino to? Sama Si na galit. Sama ng loob. loob. Pasok ka. Diba? Parang ganun lang din. Kaya lang kasi yung mundo natin ngayon, yun ay uso ngayon sa mga kabataan. Ang bilis. Hindi Diba? yung kailangan ina-acknowledge yung kanilang mga feelings. Mhm. So Totoo yan. Oo. yan ngayon yung Sensitive. sinasabi nila na wag mong gawing irrelevant yung feeling ko, ganyan sila. Pero syempre taliwas yon dun sa tinuturo sa atin ng Diyos na magpatawad, ganyan. Kasi totoo naman din na hindi naman madali magpatawad. Oo naman. Talagang dumadaan yan sa proseso. No? Proseso talaga. Pinoproseso talaga yan. Hanggat hindi ka nagigising sa katotohanan na dapat ka na magbago, hindi mo talaga siya ma-realize at magagawa agad. Oo. Yes. So, kaya naman sa psychology, sa mga therapy, sa mga counseling, ina-acknowledge lahat yung feeling na yon. So, kailangan instead of denying, di ba? Ang mga Acceptance. tao, hindi rin kasi madaling umabot ka sa acceptance agad eh. Dadaan ka muna sa proseso ng Proseso. denial, pati yung bargaining, pati Oo. depression, dadaanan mo lahat Sa yan. bargaining andun yun, Lord. Siguro naman. Nakita Tapos mo na. pwedeng hindi ka umaabot sa acceptance, bumabalik ka na naman doon sa una. Yes, totoo Ganon. yan. So hanggat Ganon siya hindi kahirap. ka Ganon nakakalagpas, siya kahirap. hindi mo na-realize, talagang dadaanan mo siya lahat. Sa pagpapatawad lang ang hirap eh. Mhm. Di ba? Yun yata ang pwede natin sabihin pinakamahirap na sakripisyo pwede mong gawin. Kaya Yung lang, magpatawad, lalo na kung yung nakasakit sa'yo talagang Kung mahal sa'yo. ang masaklap kapag yung tao, hindi tinitingnan yung sakripisyo. Ang tinitingnan lang kung papaano niya ihihil yung sarili niya. Diba? Yeah. Not realizing na habang iniisip mo na hindi ka nagpapatawad, lalong lumalala yung anger sa'yo, mas lalong lumalala yung mga, di ba, hindi natatanggal kasi parang iniipon mo pa rin lahat sa loob mo yung hindi maganda. Di ba? Kaya tuloy, hindi ka makaabot-abot doon sa pagpapatawad. parang yata yun yung kung ano yung kakalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Totoo. Nasa sayo rin yun, di ba? Kung ano yung ikakalag mo. Same din yun Yung nung sama ng loob, Mm-mm. if you want to let go of that feeling. Same yun nung yung pinatawad mo ika sa lupa, patatawarin sa langit. Actually, ang pinatatawad doon, hindi may kasalanan sa iyo eh. Ikaw yun eh. Kasi ikaw yung, sino ba yung visit? Lunes na lunes naman, hanggang linggo. Ikaw yung gumagawa ng reason para ma-visit ka, yun ang Oo, totoo. Sabi mo totoo din. kanina ate eh. Diba? So, ganun lang.
makita mo na ang susi talaga sa kaligayahan sa langit, Mhm. nasa sayo. Correct. Hindi yung sa kapwa mo. Sa totoo lang, kung sakaling may kinabisitan ka, kung sakali, ang gawin mo, humanap ka ng paraan para maging masaya sa ibang bagay. Mhm. Hindi lang siya ang source ng happiness. Yun Hindi nga. lang siya ang source ng heaven. Kaso maraming tao nga hindi nare-realize yung ganyan. So Yes. hopefully, dito sa ating programa, kung sino Yes. man yung makakapanood, Sana nga. magkaroon sila ng inspiration na magkaroon ng conversion, di ba? Yes. Or at least man lang ng, anong sinasabi ni, nanonood ako nun, ni Miss Jean Bilog. Sino yung bilog? Ay, hindi niya alam Jean yan. Bilog. Ano Ano yan? yun? Ano yung vocabulary, yung lagi niyang expression, Umiinom ka ba ng gin? tungkol sa Si Jean Bilog. isip. Ano yun sinasabi niya? Mindset. Kailangan Mindset. baguhin Mindset. ang mindset. Ayan, And mindset from lang there, talaga kasi lahat. ang mindset actually, yun yung, tawag ito, anong tawag ito sa mindset na yun? Yun yung plano. Ayun, plano. So from plano, ano yung magiging action mo? Yun ang mindset eh. Ano ba mindset mo? Mindset ko, basta ako kailangan maging mabuti ako. Mindset ko, kailangan maabot ko yung langit. Kaya lang, yun yung Siyempre, plano ang mo eh. tanong, paano? Paano? Oo. Yes. And hopefully, with the help of the Holy Spirit na pinagkakalob sa atin, sana lagi ay makita natin yung paraan kung paano. Amen. Napakaganda. Gandang So, talakayan, interesting. Sa totoo lang, Mga experiences, ano? mahabay binasang gospel pero ang nakuha natin yung langit. Pero napakalaking bagay niya. And how can you offer heaven sa ibang tao kung ikaw Wala ka mismo? nun. Wala ka Hindi. nun. Oo. Diba? Kaya. Kaya kailangan tayo muna. Kaya inuna muna ni Ate Nini yung magkaroon ng damdaming langit. Buti na lang nagkaroon tayo ng Dati e-bike. ko kasing sinasabi, di ba? E-bike. At naging maginhawa para Ready sa akong atin. mamatay, pero masyado naman akong nagiging magagalitin sa mundo. So, eventually, hindi ka pa pala ready pagka Yes. ganun. So, At yun yung ngayon sinasabi naman, natin, yung death. That's the Yung death. irony. Kasi ngayon naman, Parang Iron Man. dahil sinasabi ko na ganun pa rin, ready Yes. pa rin ako mamatay Oo. anytime. But- Pero hindi ko na hinahangad na mamatay. Oo Ako nga. man. Diba? Dati Totoo kasi, yun eh. dati Dati nung, hinahangad ko. nung na-operahan siya, Dati kasi hinahangad ko sinabi niya, yan. ready na Naman. siya. Oo, ganun talaga ang mindset ko. Yung ready Mindset na, ba? ready na. Oo. Pero ngayon nga, Oo. binago ko na ang Oo. mindset ko. At, Dahil gusto ko nang mapunta sa heaven, pwede akong mamatay anytime. Pero kung ayaw ni Lord, tanggap Okay ko lang. din. Oo. Ayan. siguro So- that time, Ate Nini, dahil hindi mo pa nakita yung purpose mo sa buhay, ano? Nakita ko na. Kaya lang, kahit Or- nakita mo na, kasi Hindi, iba yung nakita dun sa nagampanan mo na. hindi, Di ba ganun? pwedeng ginagampanan ko na, pero hindi ko na-realize. Wait, there's more. Naisip natin, maaaring ginagampanan mo, pero dumating kasi sa point na, sabi mo, naging necessity na lang. So yung spark, Uh-huh. pwede nating masabi, Mhm. yung dati nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Kasi ano naging, nangyari? nagiging ordinaryo. Oo, Routine na nagiging lang siya. routine, Yeah. nagiging natural, ganun lang. So this time, planuhin natin na mas maging masaya pa, Mhm. na mas patunayan natin yung langit talagang pwedeng maging abot kamay. Ano? Ang ganda. Bitin pa ako, pero yung oras natin, mag-iisang Isang oras oras na tayo. Ayan na po. So, Ah. pwede naman na nating I-end na natin tapusin dito. yata. Kasi Mhm. madami naman Sige. na tayo. Next week ulit, para hindi sila masawa. Next week, may pasok ka ng katulad ngayon, Sabado wala. Sabado. Okay, so, Okay hindi, na. baka meron tayong kay Father Jets ulit ng Friday natin next week. Friday. We'll see. Hopefully, Oh, meron. sige. Oo, mamaya kay Father Jets po kami. So, yun, laban niyo yung malalaban. Okay, so, yun. Tapusin na po natin. Tapusin na natin. So, Sana may natutunan po kayo sa inyong mga narinig. And syempre, nandito po kami tatlo para kung sakali makapag-inspire tayo. Para sakali, yung change na sinasabi natin, para maging masaya ka, para maabot mo yung langit, magampanan natin. Amen. So, amen. 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 Okay na tayo doon. So, Okay na. closing Closing prayer prayer tayo. ka na, kuya. Yes po, pray po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama namin ng pagmahal sa araw pong ito, amin pong inaalay sa inyo yung aming ginampanan na pagtatalakay. Nawa po sana ay maging katanggap-tanggap ito para po sa aming mga kaluluwa din po na uhaw po sa aral. Maging daan po ito para yung langit na pinag-uusapan po namin ay amin po maabot sa tulong po ninyo at umaasa po kami. Sino man po yung makapanood ng aming pong itinalakay at binabahagi ay
maging daan po iyon para magliwanag sa kanilang kaisipan ang bawat salitang aming binitawan. Ikaw po ang aming laging pinararangalan, kaya naman po, sana nga po, sa inyo pong tulong ay bigyan niyo po kami lalo ng kaliwanagan ng kaisipan para sa ganoon hindi namin i-claim lahat ng karangalan sa ginagampanan po namin, kundi lahat ng ito ay para sa iyo. Kaya naman po, sa tulong din po ng amin pong mga kasamahan ay umaasa po kami, sila man po ay maging gabay para sa amin. Kaya po sa buong